etong milyon-milyon na gastos, no, ni VP Sara sa kanyang mga personal trip. Take note mga kaibigan, ha, personal trip niya ito. Tapos ginamit niya ang pondo ng bayan, ginamit niya ang pera ng bayan, di ba? Guys, it's so unfair, no? Dapat talaga makulong to, no? Unfair ito mga kaibigan na isang government official, gagamitin mo ang tax ng taong bayan, ang pondo ng taong bayan para sa personal mong interest. Doon. Dapat talaga makulong to, no? Ito pong si VP Sara Duterte ay gumastos po, no, ng 20.68 million. Yan mga kaibigan, sa kanyang international and local trips in first 7 months of 2025. Yan. So mga kaibigan, napaka-unfair naman po para sa ating mga Pilipino na sabi ko nga sa inyo, kahit isang tuka tayo, di ba? Kayod tayo para makakain, tapos kakayod na naman para makakain. Pero meron tayong Vice President na ginagamit lang yung pondo, no, ng bayan, yung pera natin ginagamit para lang sa kanyang personal na pamamasyal sa ibang bansa. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, mabuti sana kung kahit everyday siya umalis papuntang ibang bansa, kung pagdating niya meron siyang dalang kahit pisong duling man lang, di ba, na investment. Pero hindi po mga kaibigan, wala pong ganun. Si VP Sara Duterte ay gumagastos ng pera ng pondo ng bayan sa kanyang personal trip, kung saan siya po ay naninirang puri, sinisiraan ang ating Pangulo, ang gobyerno, sinisiraan ang turismo, sinisiraan ang Pilipinas. Pagkatapos, ginagamit niya ang pera ng bayan. Para tayong iginisa sa sarili nating mantika. Na pera natin, pondo natin, taxes natin, pagkatapos sinisiraan niya ang mga Pilipino at sinisiraan niya ang Pilipinas. Grabe talaga mga kaibigan. Basura talaga ang vice-presidente na to. Napakawalang hiya talaga ang vice-presidente na to. Ito talaga ang nakita kong vice-presidente na walang kwenta. Talagang walang hiya talaga mga kaibigan. No? Hindi ito acceptable guys. Hindi natin dapat i-accept ito ng mga Pilipino. Dapat ay i-demand natin ito mga kaibigan at hanapan natin siya guys ng accountability at dapat ay bayaran niya ang lahat ng ito. Bayaran niya to dahil personal trip itong ginawa niya. Pang sarili niya mga kaibigan. Take note mga kaibigan na tinawag pa niya na bobo daw yung administrasyon dahil tinatanong yung kanyang mga trips. Ang sabi niya, wala daw siyang ginagastos. Hindi daw siya gumagastos ng pondo ng taong bayan. Wala daw siya ginagastos ng taxpayers money sa kanyang pagpunta sa ibang bansa. Pero lumalabas mga kaibigan na gumastos pala siya. At eto na nga, lumabas na gumastos siya, no? Pondo ng taong bayan sa kanyang mga personal trip kung saan siya ay namamasyal sa iba-ibang mga bansa at siya ay naninirang puri sa Pilipinas. So kita natin, basura talaga itong vice-presidente na to. Dapat ito ay talagang ituloy na yung impeachment para talagang siya ma-impeach na kasi wala siyang ginagawa mga kaibigan kundi gastusin ang pondo ng taong bayan. Ang dami-daming mga kabayan natin na naghihirap na nangangailangan ng tulong pagkatapos gagastusin lang niya para sa kanyang personal na trip, para sa kanyang pamamasyal. Grabe mga kaibigan, napaka-corrupt talaga ng vice-presidente na to. Walang kasing, kumbaga walang hindi mo pwedeng ma-describe yung kanyang pagiging kurakot, yung kanyang pagiging corrupt. Hindi mo ma-describe mga kaibigan. Ang kapal ng mukha. Biro mo mga kaibigan gumamit ng pondo ng taong bayan. Ang kapal ng kanyang mukha, kababayan. Hindi pa nga niya nasasagot yung tungkol sa kanyang 612 million na confidential funds. Hindi pa nga niya nasasagot. Ito gumastos naman mga kaibigan. Ang kapal ng mukha, mga kaibigan. Grabe ang kakapalan ng mukha ng vice-presidente na to. Nakakulong pa kaya ito sa gabi? Ano mo mga kaibigan, hindi ko maubos maisip kung nakakatulong pa talaga siya sa gabi. Parang wala na talaga siyang konsensya. Parang simple na lang sa kanya ang gumamit ng pera ng taong bayan para sa kanyang sariling kapakanan. Parang simpleng-simple na lang sa kanya mga kaibigan na gumamit ng pondo ng taong bayan para sa kanyang sariling kapakanan. Tingnan niyo mga kaibigan ito the Office of the Vice President said that it has spent 20.68 million of its 2025 international and local travel fund in the first 7 months of 2025, leaving the agency with some 41.61 million for the agency's trips this year. So, OBP spends 20.68 million international local trips
in first 7 months, 2025. Ang kapal ng mukha. Saan niya kaya kinukuha, no? Yung kakapalan ng kanyang mukha, mga kaibigan. Remember, mga kaibigan, grabe ang kapal ng mukha, hindi lang makapal ng mukha, sinungaling pa. Sabi mo, mga kaibigan, no? Sabi niya galit na galit pa siya nung tinatanong siya tungkol sa trip niya. Sabi pa niya, hindi daw siya gumagastos. Wala daw siyang ginagastos sa pondo ng taong bayan. Personal daw niyang pera. Ngayon lumalabas, mga kaibigan, na meron palang ginastos ang Office of the Vice President. Ang kapal ng kanyang mukha, mga kaibigan. Saan kaya niya hinuhugot ang kakapalan ng kanyang mukha, mga kaibigan? Grabe ang kapal ng mukha ng Vice Presidente na to. Super kapal na mukha. Nakakatulog pa kaya siya sa gabi. Habang siya ay gumagastos ng pera ng taong bayan na hindi naman working busy. Mga kaibigan, sarili niyang grabe. Pamamasyal niya ang ginagamit niya pera ng gobyerno. Sana, mga kaibigan, sana ito ay habulin, sana ay panagutin siya dito ng gobyerno. Walang untouchable dito. Hindi pwedeng magkaroon dito ng untouchable. Dahil ang Pangulo nga natin, Pangulo ng Pilipinas yan, pero never yan gumamit ng pera ng taong bayan. Pangulo ng Pilipinas yan, pero never yan gumamit ng pera ng taong bayan. Pero itong Vice Presidente na to, ang kapal ng mukha, mga kaibigan. Tingnan niyo, mga kaibigan, sinungaling pa, hindi daw siya gumamit ng pera ng taong bayan. Tingnan niyo, ha? Grabe, napakasinungaling ang kapal ng mukha. Hirit ni VP Sara matapos punahin ng Malacanang ang kanyang mga biyahe abroad. May patutsada rin ang pise sa anti-drug campaign ng Pangulo. Narito ang agenda report ni John Manalo. Tingnan nyo, guys, ang kapal ng mukha. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Tingnan nyo, tingnan nyo. I'd like to leave doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Makapal ang mukha niya, guys. Grabe. Tingnan ng VP Sara ang administrasyon ni PBBM. Hindi raw kasi nito naiintindihan ang pagkakaiba ng personal at official trip. Tingnan nyo, ha? Kasi Kapal. ni Palace Press Officer Claire Castro ang frequent overseas trips ng vice. Pang personal daw ba o pangbayan ang hirit ni Castro? Ang sagot naman ng pangalawang Pangulo. Ilalagay namin doon Tingnan nyo, personal tingnan, paksinungaling. and from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Hirap na hirap siya sa pagsisinungaling. So, Hirap na hirap siya sa pagsisinungaling. walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero, Yan daw, personal daw, wala daw ginamit na pera ng gobyerno sa kanyang lakad. Take note, mga kaibigan, napakasinungaling. Wala daw ginamit na pera ng gobyerno sa kanyang mga lakad. Personal daw. Ngayon, mga kaibigan, ito lumabas na ang katotohanan. Ito na, lumabas ang katotohanan, guys. Office of the Vice President said that it has spent 20.68 million of its 2025 international and local travel fund in the first 7 months of 2025. Tignan mo na, kaibigan. Kapal ng mukha. Saan kaya na kinukuha ang kakapalan ng kanyang mukha, mga kaibigan? Grabe. Grabe, mga kaibigan. Super kapal ng kanyang mukha, mga kaibigan. Saan na kinukuha ang kakapalan ng kanyang mukha? Saan kaya, no? So, ito, mga kaibigan, no? Sana, guys, natin to, i-demand natin to ng mga Pilipino. Hindi pwedeng ganyan na ginagastos lang. Yung pera ng taong bayan, ginagastos lang para sa kanyang personal na trip. Hindi pwede yan, mga kaibigan. Pera natin yun. Hirap na hirap tayo sa pagtatrabaho. Pagkatapos gagastusin lang ng isang vice president na ginagastos niya para lang manira sa ating gobyerno, sa ating pamumuno at sa ating turismo. Yung wala man lang benefit na yung 5 billion, wala man lang siyang dala na investment, kundi puro lang paninira sa ating gobyerno at sa pamumuno. Pagkatapos ginagastos niya ang pera ng bayan. Kung napakasinungaling ng gaga, utang ina yan talaga, napakasinungaling yan. Hayop na yan. Hayop talaga. Napakasinungaling, di ba? Hayop talaga siya, mga kaibigan. Hindi ko maintindihan kung nakakatulog ba talaga siya, mga kaibigan. Kahit sinong Pilipino, magagalit talaga, mga kaibigan. Dahil ginagastos niya ang pera ng taong bayan.
na hindi naman ito working visit. Hayop talagang putang ina. Grabe mga kaibigan, no? Hayop. Hayop talaga. Grabe, nakakatulog pa kayo itong hayop na to. Grabe mga kaibigan, no? Ay, nakaka-high blood, no? Nalaman ko to, mga kaibigan. Gumagastos siya. Pera ng taong bayan. Pera natin habang tayo mga Pilipino, nagkakandara pa tayo sa pagtatrabaho. Kahit isang duka, nagtatrabaho tayo para lang makakain. Pagkatapos siya mga kaibigan, gagamitin lang na yung pera natin para lang sa kanyang pansarili na pamamasyal. Ang kapal ng mukha. Ang kapal na mukha ng putang ina. Ang kapal na mukha ng gaga na babae na yan. Bastos na babae na yan. Napakakapal talaga ng mukha. Grabe. Mga kaibigan, no? Sobra. Kaka-high blood, no? Ano talaga ako mga kaibigan? Kasi ginamit yung pera ng bayan. Kaya ng bayan ito. Kago talaga putang yung babae ko. Grabe. So, mga kaibigan ha? Ito ha? Itong ginastos niya ha? 20.68 million. At madadagdagan pa yan. Dahil meron pa siyang trip ngayon sa Japan. At kasunod yan, meron pa siyang trip sa iba-iba pang mga bansa. Madadagdagan pa yan yung pagwawaldas niya ng pera ng taong bayan. Makita mo guys, hindi pa nga yan naayos yung kanyang problema sa confidential funds sa 612. Hindi pa nga niya naaayos, hindi pa nga siya nakakapagpaliwanag kung saan, kung anong ginawa sa 612 million. Ngayon, ito na naman, 20.68 million for 7 months only. Madadagdagan pa dahil pupunta pa siya sa Japan at pupunta pa siya mag-a-around the world pa siya. Ang kapal ng mukha. Grabe. Napakakapal na mukha ng Vice Presidente ito. Nakakatulog pa kaya sa gabi. Alam mga kaibigan, dapat i-demand natin to mga Pilipino. I-demand natin to mga Pilipino. Hindi pwede na ganito, niloloko lang tayo ng babae na ito. Kago talaga itong babae ito. Putang ina talaga itong babae ito. Mga kaibigan, no? Walang kwentang Vice Presidente. Dapat dito ma-impeach mga kaibigan. Hindi tayo papayag na basa-basa na lang ginagamit ng pondo ng taong bayan para sa kanyang pang-personal na lakad. Hindi tayo papayag na ganyan mga kaibigan, no? So, ito mga kaibigan, kailangan i-demand natin ito. Na hindi tayo pwedeng ganito na lang mga kaibigan, na niloloko tayo ng babae na ito, kago na babae na ito, na walang ginawa kundi magwaldas ng pera ng taong bayan. Nakakairita talaga guys, nakakagalit talaga. Sabi ko nga sa inyo guys, kahit gumamit siya ng pera ng pondo ng taong bayan, pero pagdating dito, may balik. Okay lang yun. Pero wala na nga balik. Pagkatapos ginagamit pa yung pondo ng taong bayan, sinisiraan pa ang gobyerno, sinisiraan pa ang Pangulo, sinisiraan ang turismo natin. Ang Pilipinas sinisiraan. Ang babae yan. Grabe mga kaibigan, nakakamuha talaga ako. Ayoko na magmura mga kaibigan dahil hindi naman ako sanay na magmura. Grabe. Ay, naku talaga mga kaibigan, no? Grabe mga kaibigan. So, sinungaling siya, sinungaling ha. Sabi niya, wala daw siyang ginamit, no? Hindi daw siya gumagamit ang pondo ng bayan. Pero, nakita niya, nagsisinungaling. Matapos punahin ng Malacanang ang kanyang mga biyahe abroad. Tingnan niyo ha, May patutsada sabi niya, wala daw siyang ginamit. Hindi daw siya gumagamit ng pondo ng bayan. Tingnan niyo ha, tinawag pa na bobo daw ang Hindi ko alam kung saan gobyerno. ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Kita mo ha. I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Pinanata ni VP Sara ang administrasyon ni BBBM. Hindi raw kasi nito naiintindihan ang pagkakaiba ng personal at official trip. Kamakailan na kasi kinwestiyon ni Palace Press Officer Claire Castro ang frequent overseas trips ng bise. Pang-personal daw ba o pangbayan ang hirit ni Castro? Ang sagot naman ng pangalawang pangulo. Ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Personal daw ha. Hindi ako gumagamit ng pera ng bangko. Hindi daw siya gumagamit ng pera hindi daw siya gumagamit ng pera ng bayan. Personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Hirap na hirap na siya sa pagsisinungaling, no? Hirap na siya magsinungaling.
Yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno. Oo. Walang Wala daw siyang ginamit na pera ng gobyerno. Oh, take note ha, take note ha, take note. Wala, ang sabi niya, wala daw siyang ginagamit na pera ng gobyerno. Yun nga, sinungaling talaga ang putang ina. Wala daw siyang ginagamit na pera ng gobyerno. Eh ano to ngayon? OBP spends 20.68 million in international local trips in first 7 months of 2025. The Office of the Vice President said that it has spent 20.68 million of its 2025 international and local travel fund in the first 7 months of 2025. Sinungaling. Sinungaling. Ang gaga. Diba? So yan mga kaibigan, ginamit niya ang pondo ng bayan. Ginamit niya ang pera natin para sa kanyang personal na trip. Ang nahabang pa, di ba, tinawag pang bobo yung administrasyon dahil daw hindi daw siya maintindihan. Eh, hindi naman daw siya gumagamit ng pera ng taong bayan. Ayan o, eto o, lumabas o. Gumamit siya ng pera ng taong bayan. Milyones. Ganyan ang ginawa ng Vice Presidente. Nililoko tayo habang tayo dito mga Pilipino isang kahit isang tuka. Kailangan pa natin na magtrabaho para lang tayo ay makakain. Samantalang siya, andyan, gumagastos lang siya ng pera ng bayan nang walang kagatul-gatul. Alam mo, sanay talaga siya sa panliloko, no? Sanay talaga siya sa pagnanakaw. Tatak Duterte, magnanakaw. Yan talaga, Tatak Duterte, magnanakaw. Sanay sa gastos ng pondo ng taong bayan. Wala silang awa sa taong bayan, mga kaibigan. Ang ginagastos lang nila ang pondo, ang pera, ang taxes ng taong bayan sa kanilang personal na pamamasyan. Grabe mga kaibigan, ang sama ng ugali. Pakasama. Grabe, ang sama talaga mga kaibigan ng ugali. Nakaka-high blood talaga. Kasi yung malaman mo ginagamit yung pera ng taong bayan. Galit na galit na hindi naman daw siya gumagamit ng pondo ng bayan. Galit na galit pa siya na. Pagkatapos na yun, ito, lalabas. Sino naging bobo? Siya ang bobo. Dahil bukod sa bobo siya, sinungaling pa siya. Dahil hindi siya nagsasabi ng totoo na gumagamit siya, gumagasto siya ng pera ng taong bayan. Bobo na siya, sinungaling ka. Nakakatulong pa ba itong babae na to? Nakakatulong pa ba ito sa gabi? Wala na ba talaga siya natitira kahit na kaunting konsensya? My God, parang wala na talaga siya natitira kahit katiting na konsensya. Mga kaibigan, talagang gano'n na siya katalabak. Gano'n na talaga karuted yung kanyang pagiging kurap. Grabe mga kaibigan, talabak na talaga, kurakot, magnanakaw. Grabe, magnanakaw sa pondo ng bayan. Ba? Grabe. Sino lang yung aayon sa kanya? Yung mga tanga, kapwa niya DDS. Yung mga tanga na mga kapwa niya DDS, sasabihin, ay okay lang yun. Sasabihin, ay baka naigit ka lang, okay lang yun. Pera niyo ba yan? Pera yan ng mga Pilipino. Hindi niyo pera yan. Kung kayo okay lang, sana kayo na lang ang gumastos ng kanyang trip. Pero pondo yan ng taong bayan na dapat ay inilalagay sa tama at hindi na ginagastos ng personal na trip na pamamasyal. Grabe, ang kapal ng mukha. Kaya pala yung mukha niya lalong kumakapal sa katabaan dahil karma na pala yun. Nakakarma na siya. Sobrang kapal ng mukha. Pero mo, gagastos pera ng bayan. At naniniwala ka na 20 point na ito lang ang gastos niya. Naniniwala ka na yan lang ang gastos niya na 20.68 billion lang. Naniniwala ka na yan lang talaga ang gastos niya. Hindi, nagsisinungaling yan. Baka ang gastos niyan ay umaabot na ng 600 million. Sinungaling yun. Wala naman yung sinabing tama eh. Diba? Ang sabi niya ni Percy Lapid, kailan ba nagsabi ng tama? Kailan ba nagsabi ng totoo ang mga Duterte? Wala namang sinabing totoo ang mga Duterte. Sa 100 na sinasabi nila,
Isa lang siguro doon ang tama o baka wala pa nga talagang walang sinabing tama. Dahil puro kasi lumalingan ang ginagawa ng mga Duterte. Grabe, ang kapal ng mukha. Diba? Grabe. Mabuti mga kaibigan na nakakatulog pa siya sa gabi. Diba? Nakakatulog niya sa gabi na ganyan. Ginagastos niya ang pote ng taong bayan. Ginagamit niya ang pote ng taong bayan. Wala na talaga siyang konsensya. Kasi wala na talaga siyang konsensya. Ang kapal ng kanyang mukha. Grabe, kakapalan ng kanyang mukha. Grabe talaga mga kaibigan. Super kapal ng mukha ni Sara Duterte. Makapal na makapal ang kanyang mukha, mga kaibigan. Super kapal na mukha ni Sara Duterte. Guys, wala na ako masabi kundi makapal talaga ang mukha niya. Kahit na insultuhin mo siya, bali wala sa kanya guys. Sobrang kapal kanyang mukha. Sanay na siya sa pagnanakaw. Sanay na talaga siya sa pagnanakaw. Diba? Wala na, hindi na tinatabla. Makapal ang mukha. Magnanakaw. Naku, sa murahin. Ang kapal ng mukha. Grabe. So sa mga otoridad, habulin ito. Kasuhan ito. Huwag niyong hayaan na yan ay basta-basta nilang ginagamit ang pondo ng taong bayan. Pera natin yan. Pera yan ng mga Pilipino. Hindi dapat na inaabuso. Hindi dapat na ganyan lang ginagastos lang sa kanyang sariling travel ang pera ng mga Pilipino. Ang kapal ng mukha ng babae niyan. Ring